Hi my loves, in today's reading we will going to have love reading energy. Let's see the situation. Reincarnation, reflection cycle, fate, the broken, disappointment, okay, heartbreak, may lumitaw dito. So parang meron pa ulit-ulit na nangyayari because of this cycle, my loves, and iyon ay nagkokos sa'yo ng disappointment. But dito sa loyalty, it's big. Masasabi nating focus ng love reading na to is about the loyalty, the brokenheartedness, and the reflection cycle and fate. Yung paulit-ulit na nangyayari sa inyong love life. Okay. So, yan yung sabihin natin focus ng energy dito. The aid, the dedication, and judgment. So, saan ba nanggagaling yung mga sabihin nating energy na to? Kumbaga, kagaya ng sinabi ko kanina, meron lack of reflection. I hear na lack of reflection because of the broken mirror na lumitaw dito. So, di ba pagka tayo nagsasalamin at sira ang isang mirror, nagkakaroon yon ng hindi magandang reflection sa atin. So, maaaring iyon din yung cause nito na cycle, nagkakaroon ng paulit-ulit when it comes to this, and it causes lots of disappointment. So dito my loves, I hear na yung relationship na to ay naghihingi or it is, sabihin natin, pwedeng requesting about the aid, about the dedication sa samahan na to, sa connection na to. Okay. Oh, meron nga ditong moving physical, archangel. Present now in the moment, okay. You have, this is currently manifesting today, in current moment, my loves. And sabihin natin na itong cycle na to, ito yung sabihin natin nangyayari ng paulit-ulit. And kung ano man yung nararamdaman mo, my loves, right now, brokenheartedness, pwede, my loves, iyan ay sabihin nating protection from spirits, prevent you from harm, and divine intervention. Okay, this is fated. Kung ano man yung nangyayari na yan, my loves. And sabihin natin, meron niyang pa-upcoming na physical change, or sabihin natin, moving forward or moving physical location. Moving physical location. My loves, if ever na sabihin natin itong soul kasi na to, may kinalaman to sa ano ninyo sa situation nyo, sa current space ninyo right now. Pwedeng ito din yung maging aid, my loves. Kasi nasa future energy siya. So, pwedeng ang maging aid about this brokenheartedness is the moving physical location or location change. And let's say kung ang mangyayari man yan, my loves, because of ano man yung disappointment na nararamdam mo, it's prevent you from harm, my loves. Okay? So, meron lumilitaw dito na ang natatanging aid dito ay location change. Maaaring trabaho, tirahan, or masasabi na natin yung mismong space ninyo, my loves. Kaya, kung ano man, yung sabihin nating kung meron man kayo ng partner mo na napag-uusapan about the location change, remember that that is the aid or an aid for your relationship. Iyan yung dyan, sabihin natin, pwedeng makaka-resolve, pwedeng iyan ay masasabi natin, dyan masusubok ang loyalty. And sabihin natin na, pwede ding mag-cause nga yan ng divine intervention.
So, maaaring kailangan nyo ng space, kailangan nyo ng location change, kailangan nyo ilayo yung inyong relationship sa ibang tao na you are currently dealing with. Halimbawa, sa trabaho. Kailangan nyong lumipat ng trabaho para ma-save itong relationship na to. So, in other words, itong location change na to ang aid para sa inyong relationship, para sa inyong dalawa. Okay, let's see more clarifier about this. So, ito isabihin natin fated, nangyayari today. Sabihin natin kumbaga, walang kinalaman ang past. It is now. Kumbaga, mangyayari or nangyayari. Competition, my loves. Pwedeng may kinalaman ng competition, kagaya nga ng sinabi ko, kung unhealthy, pwedeng sa trabaho, maaari din na sabihin natin, ayan, other woman. So, dito, my loves, maaaring minapagseselosan sa inyong vicinity, sa inyong workspace, my loves, kasi lumitaw to dito sa fated, sa cycle. Maaari din na may paulit-ulit kang pinagsesalosan na babae or basta lumitaw dito yung other woman. Okay? So, kung mayroon mang involved, mamaya i-inquire natin, kasi since na lumitaw na other woman, maaari may mga other woman na involved na sabihin natin patuloy na nagkukos sa inyo ng disappointment. Other woman. Pwedeng iyan ay mother din, kapatid, or pwedeng katrabaho. Sabi ko, ayan disappointment, lumitaw din yung toxicity or toxicity. Toxic. Okay, karmic relationship, lumitaw na naman, my loves. I hear na kung hindi magkakaroon ng location change, pwedeng pumasok itong second layer natin, yung ating clarifier cards na other woman and the karmic relationship. Maaaring merong maging involved na magkokos sa inyo ng brokenness. Okay? So, lumitaw kasi siya lumitaw yung delusionment dito, my loves. Pwede din na iniisip mo na merong karmic relationship. Pero my loves, this is fated. Ito lumitaw si Archangel Pero dito, my loves, I hear na pwede ngang may, kung hindi, ito kasi yung lumitaw na aid and lumitaw na location change, maaari talaga na mayroon pa ulit-ulit na other woman na nagkokos ng toxicity dito sa relationship na to. Maaari yun din na nagkokos ng brokenness, pero lumitaw din dito yun sa delusionment. It's either totoo or hindi. Okay? So, one thing is for sure, kailangan ng physical change or location change. Kung sabihin natin na meron mang umi-involve, kailangan ilayo. Ilayo ang inyong relationship or mismong kayo doon sa place na yon. Relationship connecting, my loves. So, masasabi natin na pwede nga ilayo nyo yung inyong relationship, ilayo nyo ang inyong sarili doon sa nagkokos sa inyo ng brokenness. Yun yung toxicity. Yun yung karmic relationship. At maaaring, my loves, yun sa karmic relationship, hindi naman laging third party yun. Maaari din na iyon na ay, yes, doon sa maaaring, my loves, na ito ay paulit-ulit na nangyayari. And itong karmic relationship, pwede nga hindi naman siya yung totally the other woman na iniisip natin na third party. Maaaring siya, my loves, is yung mga friends. Friends kasi is karmic din. Karmic relationship din yan. Best friend, karmic. May mga karmic relationship din. Even the family members are karmic. Lumilitaw din na karmic yon. But one thing is for sure, babae. Babae yung involved dito na kumbaga nagkokos sa inyo ng brokenness. And ito is, sabihin natin, kung hindi niya matanggihan, hindi niya maiwasan, kasi that is because the karmic relationship. Okay? Karmic siya. Pag iyon ang kanyang pagsubok
ikaw, maaaring yung person mo, yun ang kanyang pagsubok, my loves. Pero dito, napaka-positibo ng mga cards na lumitaw dito sa future energy because of the relationship connecting. Merong aid din, merong masosolve din, but sinasuggest na you have to change your physical location para dito, my loves. And kung titingnan nyo, talikod parehas papunta doon sa kanilang journey. And I hear, my loves, na kumbaga parang may tatalikuran kayo, ganun. Meron kayong tatalikuran. So isipin mo mabuti, my love, sino ba yung mga babaeng pwedeng involve? May ate ba siya? Nanay ba niya? Kasi yun ay nagkokos ng toxicity doon sa relationship na to. Maaari din na dito, ayan, nagkokos ng heartbreak sa relationship na to. But don't worry, my loves, kasi you have to trust because you are protected. Sabihin natin na hindi ka totally madudurog kasi nandito si Archangel Michael para protektahan kayo dito sa toxicity na to. And yun nga, the aid is pwedeng ilayo nyo ang inyong sarili doon sa nagkokos sa inyo ng toxicity. Pero yun, may kinalaman nga ang iba. Competition, pwede din. Jealousy, pwede din. Let's clarify this. Kung iyan ba ay ano. Okay? Kung iyan ba ay talagang third party. Iyan ba ay kaibigan. Kung hindi naman po nakikialam, yung baga, pwedeng hindi siya karmic, kung hindi siya parang burden. Pwede din sa work din. Kasi yes, competition eh. Pwede nakikipag-compete ka, pwedeng nararamdaman mo yung competition, my loves. So, kung ito is nakadepende din sa'yo, my loves. Kasi dun sa dito is ang tanging kung hindi mo kaya na talagang maramdaman itong in competition na to, kailangan mo mag-let go, kailangan yung lumayo or kailangan na magkaroon ng location change. Photograph, okay. Meron dito pwedeng sabihin natin yung photograph kasi lagi yan, my love, reminiscing, nostalgic. I suggest, I hear na dito kasi lumitaw yung today, lumitaw yung cycle. You have to end the cycle kasi meron dito sa photograph na nagbabalik pa rin ng nakaraan. Okay, may mga nagbabalik pa rin ng nakaraan. So, what important is the present or the present moment. Okay, so sa pagbabasa kasi, hindi talaga siya, sabihin natin, hindi siya maisa-suggest sa isang relationship. Unhealthy kasi talaga, kasi kumbaga, as sabihin natin, invasion of privacy, ba tawag dun? Kahit na mag-asawa na kayo, ay meron pa rin dapat privacy and respect sa inyong counterpart. Okay? So, since na nag-i-inquire din tayo, even ito, yung pag-i-inquire natin na to, dapat ang energy niya is allowed din or nagpapaalam din tayo na basahin ang kanyang energy. So, how much more pa sa physical, di ba, my loves? So, yun, kailangan natin pag-aaralan na magbigay tayo ng respect sa ating mga counterparts, sa ating partner, na bigyan natin sila ng privacy. Okay? So, dito may nagbabalik tanaw palagi. Pwedeng iyon ay may kinalaman dito sa competition na yon. Na to, sa other woman na to, meron nagbabalik lagi ng nakaraan. Okay? So, let's see this karmic relationship. Ano ba yung toxicity na to? Okay. Sabotage, rebuilding. Okay. So, meron dito na
Repetitive na naman lumitaw dito, my loves, yung repetitive. Kaya siya naging karmic, paulit-ulit, my loves. And I hear na merong nagre-rebuild dito, yung brokenness na to. Pero sabihin natin nasa-sabotage because of this toxicity. Maaari, my loves, na itong mindset na competition na to ay nagkokos talaga ng lots of toxicity sa inyong relationship na paulit-ulit yung binibuild. Alam nyo yun, yung ibibuild nyo tapos masisira ulit. But nandito yung working on it, my loves. Kung meron mang heartbroken, nandun pa rin yung persistence eh. Lumitaw yung persistence sa justice natin, my loves. And the keys on ring. So, sabihin natin, meron nga dito decision. And my loves, lumitaw dito yung one night stand. Eto, my loves, I hear na meron dito na hindi siya totally, hindi totally third party. Pero meron nga dito parang fling-fling, meron ditong many options. Pero my loves, I hear dito sa many options na to. Kasi maraming options. Pwedeng ikaw, pwedeng yung partner mo. Doon sa sabihin nating workplace na dapat talikuran. Or sabihin natin sa place, sa location na dapat talikuran. Kaya kung sabihin natin magkakaroon ng physical change, pwedeng iyon ang mag-cause sa inyo ng reconnection. Or yung sabihin natin, ayan, yung sa inyong dalawa, relationship reconnecting or relationship connecting sa inyong dalawa. So, yun nga, kung na-involve dito, doon sa location, my loves. Pwedeng ganun, string along. So, they have to decide kasi nandito yung decision. So kumbaga, marami, dito naman, hindi naman porket sabihin natin kiss, marami siyang sabihin natin itong string along. Dito, lumirito dito, marami siyang option. Pero ang tanong, ginagawa ba niya? Okay? Kasi marami siyang pwedeng maging option. Kaya, my loves, kung nga sabihin natin ang yung person ay talagang gagawin yun, pwede niyang gawin kasi marami siyang option. Maaari siya mismo yung nilalapitan because dito sa keys on the ring, doon sa kanyang workplace. Pero nandun yung decision, my loves, nasa pagdidesisyon pa rin niya yun. Dahil lumitaw dito yung persistent and rebuilding. Okay? Lumitaw dito yung rebuilding, lumitaw dito yung working on it. Even siya ay maraming option. Nandito yung decision. So, let's see. Ito dito sa other woman na to. Tingnan natin kung mayroong magiging aligned. Kung who is this in competition na to or kung sino man itong other woman na to. Tingnan natin. Younger than you. Is that younger than you? So, ibig sabihin, hindi yung mama niya. Kasi ang ini-inquire natin dito yung other woman. Na maaaring nakakaramdam ka ng competition. Average build. Reflect, my loves, kung meron kang kakilalang ganito. Basta ito, ang ini-inquire natin na to, itong other woman na to. Yung other woman na to, maaaring iyan daw ay younger than you. Maaaring iyan naman ay average build din. Maputi ba to? Kasi may lumitaw na white American or pwedeng mahilig siya sa white American. Red lips. Maaaring mahilig siyang mag red lips. Maaari din na mahilig siyang mag natural sa kanya ang red or plus size. So lumitaw dyan. Ito yung mga options na pwedeng lumitaw sa mga nakapaligid or mismong itong other woman or mismong in competition. Short hair.
hazel eyes. Okay? So, yun, my loves. Kumbaga, dito is, yun yung mga aring malapit na build doon sa other woman na nakakaramdam ka ng competition. So, let's move forward naman for more clarifiers about this relationship. Kasi nandito yung photograph. So, paulit-ulit siya. Paulit-ulit nangyayari itong competition na to. Paulit-ulit nararamdaman itong competition na to. But, this is just a part of the memories. Pwede kang pang mag-build ng panibagong memories kasi nandito yung rebuilding eh. And hindi naman sinasabi dito ni spirits na ito ay tapos na. Nandito lang yung location change as the aid for the loyalty, my loves. Maaaring pagsubok. Pagsubok kay partner. Pagsubok kung sasabihin nating sinusubok siya about this other woman or about this karmic relationship. And ang aid doon ay maaaring location change, my loves. Okay, engagement ring. So, maaari, my loves, na itong relationship nyo na to naman is nandito pa rin ang partnership and completion. So, don't worry, my loves, kasi kumbaga, limitaw din naman yung engagement. Pwede ito yung maaari, my loves, na ito yung magiging status ninyo. Maaari din na ito yung ayan, maaaring ito yung maging status ninyo, maaaring ito din yung inyong kakapuntahan. Pero dito ha, higher commitment. Minakaabang din na higher commitment dito, my loves, pero sabihin natin, kung hindi mabablock ng in-competition na to, ayan, look at the diamond ring. Pwede din, my loves, na kung hindi magiging successful ang relationship na to, pwede din, my loves, na yun nga, magkaroon ng engagement doon or partnership. Pero dito completion eh. Eternity, my loves. So, lumitaw dito na yung in competition na to is pwedeng nandun sa past. And what matters is, sabihin natin part yun ng cycle, but the fated, ayan o, look, fated na ma-involve itong si in competition or pwede na talagang maramdaman mo yun. Pwedeng iyon din na ay sabihin natin part of the cycle. Iyon yung tinutukoy ng paulit-ulit na nangyayari. Pero dito kasi yung isa sa mga fated din is the engagement, completion of the partnership and union. Okay? So dito sa brokenness, anong energy? Shock. Okay, meron sudden change na mangyayari or sabihin natin shocking news. Maaaring ikaw ay surprise, magkaroon ng surprise, or sabihin natin merong pagbabago, may malaking pagbabago na mangyayari sa inyong relationship. Kasi di ba meron ditong sabotage, maaaring may nasira bigla, meron ding na-rebuild, and iyon ay yung transformation na yun ay hindi mo inaasahan. My loves, pwede nga itong karmic na to ay siya sa pagsubok sa kanya yun, my loves. Partying, time with friends, having fun, happily single, living in the moment, my loves. So, nandito yun sa energy natin na kung saan maaaring ito talaga yung kanyang nare-resonate dito sa kanyang current location na nagkokos, my loves, or pwedeng isinasuggest na iwasan niya or magkaroon ng physical change. So, kumbaga, meron ba siya na naiisip na umalis na sa kanyang location right now? Kasi, nandito yung, sabihin natin, pwede din dun sa location change, maramdaman niya yung time with friends. Pwede din, my loves, na ma-enjoy niya yon or ine-enjoy niya yung kanyang current location right now na pwedeng nagkokos sa inyo, nagkokos sa kanya ng many options. Living in the moment, nag-enjoy siya dito sa kanyang
Nag-enjoy siya sa kanyang space, sa kanyang place, my loves, at nagkokos nga yun sa iyo ng broken-heartedness or nagkokos yun sa relationship nyo ng broken-heartedness. Kaya ang aid doon is location change. Okay? Kasi doon sa space na yon, sa partying na yan, na lumitaw, living in the moment na yon, marami siyang option. Pero may loves, makikita mo naman sa iyong partner kung ang isang tao ay maraming option, pwede na siyang mag-let go sa relationship niya na hindi siya masaya. Okay? So, ibig sabihin kung hindi siya nagle-let go, maaari may loves na hindi niya kaya. Pero dito, nag-enjoy siya. And meron transformation. Maaari may loves na bigla din niyang gustuhin na maging single. Kasi happily single, lumitaw dito. May transformation. Merong malaking transformation na mangyayari or yung biglaan na mangyayari. Okay? Wait. Let's see more. Okay, so dito my loves, long-term investment. So, since na nag-invest ka na dito sa relationship na to my loves, you have to wait. Success and waiting is the key for this relationship. Nag-invest ka dito my loves, ito ay masasabing long-term investment. Okay? So dito makikita mo din naman yung resulta ng relationship na to. Kung iniisip mo na parang talo ka sa relationship na to, lalo na kung long term kayo, perseverance and waiting is the key. You have to work hard for this relationship. Ibig sabihin, nandun yung deep understanding para ma-harvest mo yung iyong invest. Nostalgia, lumitaw na naman my loves, the memories ay lumitaw dito my loves, pero nandito yung the Six of Cups, pwedeng my loves na nandun ka sa point na gusto mong ibalik yung dati, but I hear na meron ditong new material, new job opportunity and new promotion my loves. Isa din yan sa aid. Maaari nga na merong pagbabago, malaking pagbabago when it comes to career na maaaring mag-cause sa inyo. Ito yung transformation na to, healing my loves, maaaring i-heal itong broken heartedness na to. And making new memories, I hear the pleasure. Sentimentality, pleasure, nandun din my loves. Pero dito, yung future dito, the aid for disloyalty, magkaroon ng physical change or location change, and new job, new career, new resources of income. Iyon yung pwedeng maging aid para sa relationship na to. Okay, so kung may plano siya na umuwi sa probinsya niya, yun ba ay may kinalaman sa career? Kung yun ay may kinalaman sa career, you have to, sabihin nating, sacrifice, because nandito kasi yung Seven of Pentacles na kung saan wino-work hard mo. Nandito yung matagal na pag-iintay because this is long-term investment. You have to sustain patience kasi the more na sabihin natin yung long-term investment, mas malaki yung nagiging harvest, pero nandun din yung hard work. Tingnan niya. Okay. Let's see this Angel Oracle. Deception. Someone is wearing a false mask in this relationship. So, pwedeng ikaw, my loves, ay pwedeng siya or ikaw
ay may hindi tapat. Yes, lumitaw yan na the dishonesty. Meron talagang involvement na dishonesty dito. Dishonesty physically and emotionally, my loves. Pwede itinatago nyo yung inyong tunay na nararamdaman sa inyong partner. Pwede itinatago nyo yung tunay nyong status sa inyong partner, my loves. Give your relationship a chance. Work on your partnership, my loves. So, kagaya ng lumitaw dito, the healing, the childhood, or sabihin nating maging gentle kayo dito sa relationship na to. Kasi nandito naman yung healing and comfort, my loves eh. Give your relationship a chance. The spirits are telling you na hindi siya give up. Passion. Lumitaw ang passion. I allow your heart and soul to sing with joy. So, dito sa ilalim ng passion, nandito ang separation. Maaaring ikaw ay malayo ang loob. Time apart from your partner is on the horizon. Pwede, my loves, na malayo ang loob physically, or malayo physically, separated physically, or emotional separated with your partner. So, give your relationship a chance. Kailangan allow your heart and, kumbaga, nandun pa ba talaga yung pagmamahal? Sa kanya, my loves, pwede din na kung hindi mo yun nararamdaman, kailangan, my loves, nito. Kailangan may mabago sa kanya, or kailangan magkaroon ng transformation para maramdaman nyo ulit itong passion na nire-require ng inyong relationship. So, let's see kung nasaan na yung journey ninyo. Kasi, my loves, dito ay siya ang lumalayo. In other words, maaaring siya din yung nagwe-wear ng mask. Maaaring siya, my loves, yung merong deception energy dito. Maaaring ipinapakita niyang masaya siya, pero hindi. Maaaring pinapakita niyang hindi siya masaya, pero masaya siya. Deception energy, my loves. Someone is wearing a false mask. Okay, ayan na naman, staying grounded. My loves, pag ito lumilitaw yung 4-4, foundation to. So, ibig sabihin, huwag kang masyado mag-focus sa iyong mind or emotion. Staying grounded, kung ano yung realidad na nangyayari. Kung ano yung kung masyado kang ideal, ano ba yung totoong nangyayari in reality? Kung masyado kang emotional, ano ba yung meron or nangyayari sa inyong relationship? Kasi iyon yung sabihin natin, nagge-generate ng foundation nyo. False twin flame, intense change. Oh my gosh, lumitaw dito yung false twin flame. Maaari, may loves, na dito, kung pumapasok ba sa isip mo na hindi mo siya twin flame? Pumapasok ba siya sa isip mo? Or iniisip mo na siya ang twin flame mo? Pumapasok sa isip mo na hindi mo siya twin flame? Para nagkakaroon. Kasi dito, maaaring about twin flame connection, maaaring yun, okay, meron intense, dalawa na yung intense na change, confirmation. Maaari, my loves, na patunayan or may mangyari na ma-find out mo yung katotohanan about this. Kung ano may nasa isip mo, my loves. Kasi staying grounded, maaaring kung ano man ang nasa isip mo, kailangan mong mag-relay doon sa tunay na pangyayari. Sa tunay na nangyayari, my loves. Kasi yan nga, maaaring ang nasa isip mo right now or nagka-cause ng foundation or nakaka-apekto sa foundation ninyo is yung pag-iisip about the twin flame connection. Okay? So, magkakaroon ng intense change at mapapatunayan mo ang mga bagay-bagay with this generator about the foundation. Okay, so lumitaw dito, express your love. So, maaari na sa'yo din, my love, twin flame. And
Pay attention to signs. Deepening, my loves. Maaari nga, my loves, na nasa iyo kasi ikaw yung malakas mag-manifest when it comes to this connection. Maaaring ikaw yung umaayaw talaga eh. Kaya nafe-feel mo na magkaroon ng doubt sa connection na to. Yes. Pero ito is long-term investment, my loves. Ina-express mo pa rin ba yung love? Kasi express your love. It is important to let people know that you love them. You have nothing to lose kung na-i-express mo talaga. At hindi ego, pride ang iyong ipinapakita. So nandito, lumito yung twin flame, my loves. The person in your mirror soul is your mirror soul. This person is your mirror soul. This is why this connection feels so sacred to you. Pero para kasi nagkaroon dito ng something because of the false twin flame. Okay? So, kumbaga, maaaring nagkakaroon ka ng doubt dito sa relationship na to. Nagkakaroon ka ng doubt dito sa relationship na to. Pay attention to the signs. Nakikinig ka pa ba sa mga signs and synchronicities, my loves? So, the synchronicities you have been noticing are not coincidences. So, maaaring may mga signs na ipinapakita sa'yo pero hindi disregard mo yun at nakikinig ka kung ano man ang nasa isip mo right now. So, ayan, like for example, is being negative. So, deepening. A relationship will finally deepen in the next few months. You have been waiting for this. So, lumitaw na kung ano yung transformations, shocking or sudden change na mangyayari, intense change na mangyayari, but ito is about the deepening the relationship. Wala pa tayong nakikita dito na cut cord, wala pa tayong nakikita dito na period or enough for this relationship. Maaaring ito talaga ay fated na kung saan my loves ay parang kumbaga yung na ikaw yung sinishake dito eh. Kasi ikaw yung may doubt sa connection ninyo. Transparency. So, ayan, transparency kasi merong hindi talaga nag-express ng tunay na energy sa relationship na to. Maaari din, my loves, ikaw yun. Maaaring ipinapakita mo yung kaayusan, pero ang totoo, you are in doubt with this relationship. Kasi nandito yung transparency. Maaaring okay lang sa'yo, halimbawa, pero deep inside, meron kang iniisip against them. Okay? You see right through me. Transparency. You see the real me. That's why I can't hide anything from you, and I struggle sometimes to look in you or look in your eyes. You see right into my soul, and that makes me more vulnerable. Eto, ano ba talaga yung pagkakakilala mo sa yung person? Ano ang pagkakakilala mo sa yung person, my loves? Kasi, sabihin natin, kung ang i-resonate mo dito is yung talagang soul-to-soul connection ninyo, kilala mo ang iyong person. Magagawa ba talaga niya yun sa'yo? Kasi, my loves, dito, laging paulit-ulit na nangyayari. Siya ba ay nagkakaroon ng sabihin nating ginagawa ba niya sa'yo yun, yung doubt? Binibigyan ka ba niya ng doubt, my loves? Maaari, my loves, yung pinapakita sa'yo ng iyong partner or your person mo is nakikita mo ba yun in a positive way? Makakatulong ba yun sa'yo? So, ano yun? Ano ang pagkakakilala mo sa kanya? Ano ang pagkakakilala mo? Gano'n na kayo katagal? Gano'n mo ba siya nakilala? Based doon. And ano totoo? Kumbaga nata-turn off ka ba sa kanya? Nararamdaman mo pa bang mahal mo siya? Or gusto mo lang talaga magkaroon ng in relationship pero hindi mo pinapahalagahan yung person mo? So, maaaring itinatago din siya. Maaaring yung eto, ano na lang kaya ang reason bakit siya nag-i-stay? Kung ganong hindi niya kaya yung ipakita sa'yo. And kung sabihin natin nasasagot nyo yun, ano naman ang sabihin nating
About the stability, sorry. I am sorry for the pain I have caused you. I am sorry I wasn't there when you needed me the most. Maaari, my loves, itong hindi niya pagsasalita or directly na pagsagot, nandun pa rin yung takot na pag sumagot siya, parang hindi siya uubra. Maaaring mag-cause yun ng separation. Maaaring ikinakatakot pa rin niya yun, my loves. And pwedeng defense mechanism niya yun dahil alam niyang nakakasakit siya. Alam niyang meron siyang pagkukulang. And they are telling you that they are sorry for that. For the pain na ikinokos niya. And I am sorry I wasn't there when you needed me the most. I wanted to be there to comfort you, but I was afraid of letting you down. So maaaring siya mismo sa sarili niya na alam niya hindi niya kaya. Pwede din nandun pa rin yung takot, my loves. So yung person na to is feel sorry pa rin sa'yo, my loves. Alam niya, aminado niyang nakakasakit siya. Yes. I miss you. I'm missing everything about you today. Your eyes, your smile, your voice, your scent, your touch. I am missing everything. So, namimiss niya yung sabihin natin, meron kasi pagkakataon, lalo na yung passionate love. Ayan, my loves. Nakatapat siya dito. Deepening. Maaaring yung inyong relationship ngayon ay nasa shallow relationship, pero ang nami-miss niya is yung passionate na relationship. They are missing you. My love for you is boundless and unconditional. I miss you being next to me. My loves, maaaring ito ding person mo is nagkakaroon siya ng meron siyang problem. Pwede ding ito ay kahit sino, my loves, ay dumadaan or nakakaranas din talaga dun sa tinatawag na dark night of the soul. So may mga kanya-kanya talaga tayong pagsubok. Bukod doon sa relationship na to, sabihin natin, ano ba ang pagsubok mo? So bukod sa relationship na to, ano ba ang pagsubok niya? Pero kung isa-set aside natin yun, my loves, at i-focus lang ang energy dito, ang kailangan talaga dito is yung deepening ng relationship ninyo. Yung may passion at hindi puro sabihin natin kung sino ang mananalo, kung sino ang mas mataas, kung sino ang tama. Okay? Remember how we have connected physically over our lifetimes together. Paano ba kayo magkaroon ng connection with passion, my loves? Kasi iba, my loves, ang sabihin natin, nagagawa ng passion sa relationship. You have to reconnect, you have to be attached with your partner with passion. Passionate energy, my loves. Kasi yun ang key sa isang relationship para mas maging deepen pa to. Yung nafe-feel nyo with your physically and spiritually ang isa't isa. Okay, let's see message from this person. Meron nga siya pinagdadaanan. I am in so much pain. Ano kaya yun? Malaki ba insecurity niya? Meron ba siyang pinagdadaanan sa kanyang wand? Yes, passion din ang wand or fiery energy. Pwede din about sa creation. Pwedeng itong person mo is, sabihin natin, kung nai-stress ka right now, nai-stress din ang iyong person because of the twin flame energy. Nagmi-mirror ang inyong soul, my loves. And wait. We have to wait kasi maaari, my loves, na hindi pa talaga agad-agad ninyo makikita ang inyong pag-harvest sa relationship na to. Maaari, my loves, kagaya ng sinabi natin, long-term investment to. Hindi lang sa life, hindi lang ngayong taon pwede nyong ma-manifest ang mga bagay-bagay. Maaaring ma-manifest nyo next year or sa ibang taon pa. Kasi nga, lumito dito yung long-term investment eh. But still, ito ay masasabing worth to wait because of this wait. And yun nga, maaaring meron pa siyang gustong iayos sa kanyang sarili. Ano ba yung mga gusto niyo pa niyang tuparin sa kanyang sarili? Meron ba siyang mga pinapangarap na gusto niyang
kamtan sa kanyang sarili. But ano yung nagkukos sa kanya ng pain na yun, my loves? I dream about a future with you. Confirmation na nagpaplano din naman sa'yo itong person mo. Maaaring hindi siya nagpa-promise kasi wala siyang tiwala mismo sa sarili niya. At ayaw niyang ma-disappoint ka. I wish we could be together forever. I've been fighting a battle I can't win. My loves. Nangihina currently yung person. And ito, ayan, pwede ding may kinalaman sa kanyang career. Na feeling niya talo siya doon. Maaari, my loves, na sabihin nating, alam niyo yun, minsan pag sinisisi kasi ang sarili, sabihin natin wala kang tiwala sa iyong sarili, kaya ayaw mo na rin ipakita yun, or ayaw mong mag-promise sa mga taong nakapaligid sa'yo. Kasi yung mismo sarili mo, kumbaga siya, yung mismo sarili niya na-disappoint sa kanya, how much more pa yung mga taong nakapaligid sa kanya. Diba? So, kumbaga dito, maaari hindi siya ganun ka-open sa'yo kasi mismo siya may struggle na, kumbaga, nadidismaya siya sa kanyang sarili. Pero one thing is for sure, nangangarap din siya para sa future. May pangarap din siya para sa future, pero ayaw niya yung i-open para maiwasan yung disappointment. Hindi niya yun ipinapakita para maiwasan ang disappointment. Kasi kumisan talaga pag nagkasabay, pag meron kang problema sa work, then sumabay ang relationship, parang nandun ka sa point na alam mong mas maiisip mo na hindi ka deserve, or sabihin natin worthless ka. Okay, happiness, family, nandyan ang marriage, my love. After doon sa engagement, may lumitaw na marriage, may reunions na lumitaw, and homecomings. Okay, confirmation with the Two of Cups, my loves. With dinner sa ilalim ng twin flame, my loves. Give your relationship a chance kasi lumitaw dito na naman ang partnership, unity, and love. Kung ano man, my loves, yung shocking change na mangyayari, yun ay para sa inyong future. And nag-intervene si Angel Michael dito. Maaari nga kung ano man yung pagbabago, hayaan mo lang, my loves. Kung ano man yung pagbabagong lumitaw sa'yo or dumating sa inyong relationship, hayaan nyo lang kasi iyon ay para dito sa reunion na to. Dalawa, double confirmation na reunions, bali triple na siya. And sabihin nating potential soulmates, relationships, nandiyan ang harmony, maaayos din kung ano man yan. Pwedeng medyo shocking siya or medyo harsh kasi biglaan siya. Pwedeng bigla-bigla, next week, uuwi na pala or aalis na pala yung iyong partner. Pwedeng ganun, my loves. So dito, maaari nga may kinalaman kasi sa investment or career, my loves. So lumitaw dito yung bad financial management. So, pwede, my loves, na may kinalaman sa career, yung talagang change na yon. And, pwede din may kinalaman sa career itong location change na to. Okay, may kinalaman. Kasi nandito yung naging not finishing what you started. So, may pagbabago sa career, my loves. So, since na nandito yung marriage and ito kasi Two of Cups na to, my loves. Pag ito ang lumitaw, lalo na nandito twin flame, confirmation na nandyan ang unity of love. Kasi ito sa tarot deck natin, yung Two of Cups, ito yung nagsisimbolize, my loves, ng reunion and twin flame. I want to tell you how I feel. Maaaring, nag-o-open ba siya about sa kanyang struggle sa work? Kung hindi siya nag-o-open, my loves, mahirap yun. Kasi, kung hindi niya sinasabi yung kanyang nararamdaman doon, kanino pa niya yun i-open, my loves?
kumbaga maganda sa isang relationship, lalo na kung napag-oopenan mo when it comes to your financial status and your career status. Sometimes I stay awake thinking about you. Pwede, my loves, yung connection ninyo, iniisip niya ang inyong connection. So, meron siya mga gustong i-open up na hindi niya kaya. Maaaring siya ay ego-driven. I am becoming a better person. Nandun na nga sa aid, my loves. So, don't give up. Andun pa. Give your relationship a chance. Kasi nandun pa, my loves eh. Yes, nandun siya dito sa current place niya. Maaaring nag-e-enjoy siya. Maaaring ang dami niyang option. Pero, andito yung I am becoming a better person. Meron changes na mangyayari. May malaking changes na mangyayari sa relationship ninyo. And yun ay may kinalaman sa inyong physical change or physical location. Openness, ayun na naman. Sa tingin mo, bakit kaya nahihirapan mag-open sa'yo ang iyong person? Meron bang pangyayari nung nag-open siya ay parang nadismaya siya? May nangyari sa inyo. So, maaaring iyon ang dahilan kung bakit hindi na niya kayang mag-open. Pero gustong-gusto ng taong to na mag-open. Be open to accept divine guidance in your relationship too. So, kumbaga, kailangan maging bukas ka, my loves. Pag ba halimbawa may sinasabi din sa'yo yung person mo before, maaari yun yung dahilan kung bakit ayaw na niya na mag-open. Pero ikaw mismo, my loves, you have to accept kung ano man ang nangyayari right now. You have to accept the divine guidance in your relationship at huwag kang gumawa ng mga bagay na sabihin natin nagko-cause ng doubt. Kasi since na kayo ay connected ng person mo, mararamdaman ng person mo na hindi ka din tapat sa kanya or sa iyong nararamdaman. Love. Love conquers all, my loves. Remind yourself na love ang kailangan. Love ang kailangan dito sa relationship na to. And trust. Okay? So, dito you need to have trust in your relationship in order for it to flourish. Parang laging lumilito talaga, my loves, yung trust. Sabi ko nga, kung may doubt ka sa yung sa yung person, lalo na kung iyan ay twin flame mo, my loves, hindi mo maitatago yung tunay na energy mo sa kanya. Okay? So, you have to trust. You have to trust in a you have to trust because trust is all you need in order for it to flourish. Kaya mo ba na mag-trust sa iyong partner, sa iyong person? Sexuality. So, fini-figure out pa ng inyong parehas. Kumbaga, meron pang sabihin natin, eto pwede, my loves, na nakaka-apekto ito. Yung sabihin natin, siya yung divine, kasi yung sexuality, minsan nalilito siya. Sino ba ako? Ako ba ang divine feminine dito o ako ang divine masculine? Alam mo yun, nagkakaroon na, they still figuring out. Kasi parang nagkakaroon ng confusion sa connection ninyo. Sino ba ako sa relationship na to? Ikaw, my loves, ikaw ba yung feminine o ikaw yung masculine? Pag ikaw ay overdriven or masyado kang sabihin natin forceful, maaaring ikaw ang pinoproject mo ay divine masculine na nagkokos sa yung person ng confusion. Sino ba? Ako ba ang divine masculine or yung aking person? It's a no. It's not the right time. Kung ano man yung mga iniisip mo right now, it's not the right time. Okay? Merong mga bagay, lalo na
sabihin natin kung balak mong mag-in separation, kasi lumito to na give your relationship a chance. So kung parang ang ini-inquire natin dito ay dapat mo na ba siyang i-let go, it's a no. It's not the right time. Give your relationship a chance. Communicate, compromise, forgive, work it out. 'Di ba? Kung ang inano mo ay kailangan mo nang isuko, hindi pa, my loves. You have to forgive kung ano man ang nangyayari. And dilitaw meron namang intense change na mangyayari, my loves, but always remember na iyan ay para sa divine intervention. Okay? Para sa divine intervention. Okay, so what you need to do, manifest your masterpiece with the citrine. My loves, dito you have to focus on your ideas, not in the relationship alone. Kasi meron ka pa bang ibang ideas, meron pa bang umiikot sa yung isipan na sabihin natin, kaya mo bang bigyan ng kanya-kanyang buhay ang inyong relationship? Bahala dyan ka, yan ang desisyon mo sa career mo, ako eto. Kaya mo ba yun? Kasi it is time to, when it's time to really get on your grind and start creating the tomorrow of your dreams. Your dreams, my loves, na hindi, sabihin natin, hindi sa relationship na to, kung hindi sa yung sariling mga ideas, dreams. Okay, manifest your masterpiece. Meron ka pa bang dreams about yourself? Take back your shine, my loves. Ano siya, more on ito, mga yellow stones, my loves. Look. Not too yellow, pero may kinalaman sa creativity and may kinalaman sa willpower, my loves. So, dapat, and with the magnesite, get your mind right. Okay? So, you're just too smart for your own good. When you're just too much for your own good, when you're completely lost in your thoughts, just get your mind right, my loves. Ganito, my loves. So kung ito kasi kailangan ng physical change or location change Pero dito, my loves, isa sa mga nire-remind sa ni spirits is mag-focus ka din sa mga ideas mo. Sabihin natin, imagine mo, wala sa'yo yung person mo. Ano ba yung mga ginagawa mo probably right now? Okay? So, dito, mag-focus ka doon, my loves. Manifest your masterpiece. And hayaan mo yung person mo na sabihin natin, kung ano man yung karma niya, kung ano man yung struggle niya, my loves, hayaan mo siya. Kung gusto niya umalis sa trabaho niya, hayaan mo siya. So, kasi iyon yung pwedeng maging aid sa relationship ninyo. And habang, di ba, wait is nandito, gusto niyang mag-intay pa. Gusto niyang maging better person, pero kailangan dito ng patience. Kailangan dito ng perseverance. And habang ginagawa mo yun, ina-apply mo yun, my loves, kailangan mo rin asikasuhin sa sarili mo. You have to take back your shine. Ikaw mismo individually. You have to focus on your individuality, on your own shine without this person. Kasi habang naka-attach ka sa person na to, mas lalo mong alam mo yung parang na-prevent or sabihin natin, nabablock mo kung ano yung mga dapat mangyari sa kanya, sa person mo. Nabablock mo yun, my loves. So, kailangan mag-focus ka dun mismo sa sarili mong career, dun mismo sa sarili mong mga ideas at mga bagay na gustong gawin. Wait.
ito lang ang nakalitaw dito. So, friendship. Hindi ko makita yung mga kasamahan. Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. Andun pa ba ang friendship, my loves? Parang narinig na rin natin yan before doon sa iyong reading. So, my loves, kailangan talaga dito para mas maging deepen pa ang relationship is friendship din. You have to respect your divine counterpart. Improving health, my loves, mag-focus ka din sa iyong health. Okay, since na nandito tayo sa improving your health, how will you improve yourself or your health? Positive affirmation, kaya mo ba yun, my loves? Kung ikaw ay laging nag-overthink, positive affirmation para sa sarili mo. Plan a vacation. So, pwede din, my loves, makapag-improve. Pwede kung ikaw ay currently into, sabihin natin, lots of unwanted thoughts, anxiety, plan a vacation, positive information to improve your health. Destiny and resolution. The key, lumitaw ulit, my loves, ang key. So, nandyan yung liberation, my loves. Eto, kagaya ulit ng tanong ko, yung bang mga bagay na gusto niya, sige, sabihin natin na kung gusto man niya na parang kanya-kanya kayo, yun ba is paano mo matitake positively? Paano mo siya matitake positively na kung saan hindi mo mamasamain yung mga bagay na yun? Kasi nandito yung liberation eh. Sabihin natin, tinutulungan ka niya para mas maging magamit mo yung free will mo or mas maging malaya ka na gawin ang mga gusto mong gawin. Hindi ka niya ikinukulong, my loves, or binibigyan ng limitations. Kasi nandito yung destiny, and kung ano man yung mga bagay na sabihin nating pinagdadaanan nyo right now, may resolution, may aid sa mga bagay na yan, my loves. So, it is time for you na hindi naalisin yung iyong current na energy dito sa broken-heartedness na to. Okay? Yes, hayaan na mag-work. Si Divine na lang ang mag-work out kung ano man ang meron sa relationship na to. Ayan, nasisipa. So, always remember, you have to trust. Nagagawa, parang paulit-ulit kasi lumilito dito, my loves. And, challenge yourself dito. Your big ideas. Anyone with a big idea or a big dream, ano ba talaga yung big dream na tinutukoy na yon? Sabihin natin, hindi man, ilabas mo yung relationship mo. Yes, meron kang mga pangarap para sa yung relationship, pero parang yung pangarap, kung wala yung person mo, take back your shine. Make yourself busy. Lumilitaw yung card na to whenever it's time to get busy or when your disposition needs a little sunnying up. So, ibig sabihin, kailangan make yourself busy. At huwag kang masyadong mag-focus, stay grounded, huwag kang masyadong mag-focus doon sa gumugulo sa iyong isipan. Kasi, yan yung nagkakaroon or nagkakos ng pag-shake ng yung foundation. So, dito, grind, my loves, sa iyong sariling career, sa iyong sariling ideas, ano pa ba yung mga pumapasok sa iyong sa iyong ideas. Yes, ayan. Kaya mo ba yan, my loves, na friends lang? Alam mo yung, kasi kung merong friendship sa inyong relationship, my loves,
magaan ang inyong, sabi ko nga, makakapag-open. Alam niyo yung magaan yung energy na makapag-open sa iyo yung tao. O halimbawa, eto, may mga bagay na parang ayaw ng girlfriend na halimbawa is lumalabas siya. So, ang mangyayari na lang is itatago niya. Itatago na lang niya kasi hindi open sa girlfriend niya na siya ay halimbawa pupunta sa ganitong place. Pero kung halimbawa ang kanyang girlfriend ay parang kumbaga naiintindihan na okay lang naman or pwede pa nga siyang sumama sa ganung place, ay kumbaga mas madali siyang nakakapag-open. Kasi nararamdaman niyang relate sa kanya yung kanyang person, or yun nga, yan doon yung friendship na tinatawag na pwedeng ikaw din naman, pwede kang maging ganun, or pwedeng kayo parehas yung pumunta sa space na yun. So, dito, nurture the bonds of the friendship, my loves. Pero dito, you're so much in pain, kaya my loves, kailangan is magkaroon ka ng positive affirmation. Pwede kasing iyang pain na yan ang nagkokos sa'yo ng iyong health right now. At nandito naman yung assurance to improve yourself. Basta kaya, eto kasi lumitaw din dun sa isang reading, my loves, na the positive affirmation. Kasi malakas kang mag-manifest. So, kung kaya mong gamitin yung positive energy, my love, samantalahin mo na gamitin yun dito sa mga ideas mo. Ano ba yung mga ideas na meron ka? And, my loves, I also hear na nandun yung paghanga ng person mo sa'yo. Kasi take back your shine. Maaari, my loves, nung nakilala ka niya, yun yung nagustuhan niya sa'yo. Pero ngayon, hindi na niya yun nakikita. Kaya, ang nangyayari, my loves, unconsciously, yung person mo, yung isa sa nakakatulong sa'yo para ibalik mo tong shine na to. Yes, my loves, pwedeng itong work na to, baka ito nga yung problema, yung kanyang workspace, at maaaring iyan din yung tinutukoy dito na magkakaroon ng changes or suddenly change. So, my loves, dito, ito yung aabangan natin sa'yo, yung dalawang to, yung manifest your masterpiece. Kasi sa ngayon, kailangan mo, kung ano yung gusto niya, yes. Kung iyon yung makakagaan ng kanyang kalooban, okay, my loves. Pero hindi pa pinahihintulutan ni spirits kung ano man yung gusto mong mangyari. Kung gusto mong tapusin na to, you have to give this relationship a chance. Kasi may malaking transformation na mangyayari sa inyo. So, you have to focus on yourself, positive affirmation, magpaka-positibo ka. At through friendship, pagaanin nyo yung bond ng inyong relationship. Okay? And that's all for this reading. Thank you so much and see you in my next one.